Ang mensahe po ng Lord ay, sa binasa ng kapatid kanina, ay matatagpuan nga natin sa Psalms 37:4. It's a very, very familiar verse, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Siguro, marami sa atin, ito ay yung mga nung bagong Kristiyano tayo. Ito yung mga memory verse na madaling tandaan, di po ba? Kasi dahil po sa wording siguro na, He will give you the desires of your heart. Yan, ganon. So, ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay tungkol sa prayer. Are we looking forward na magpipray mamaya? Ay, malungkot. Amen. Nagagalak ba tayo? Mag-pray mamaya? Na-excite ba tayo? Na-excite kayo kasi kanina malungkot. Ito. Alam niyo ba kung bakit importante na tayo ay magalak sa prayer, na we should delight in prayer? Alam niyo ba kung bakit? Tanungin niyo ako. Kasi po, mahirap mag-pray. Yan po. Maraming Kristiyano po, yung prayer sa kanila ay parang it's a great challenge, no? Kaya nga po siguro sa atin dito, sa mga Kristiyano, experience natin, pag prayer meeting, kukunti lang. Pag prayer vigil, kukunti lang. Kasi challenge sa atin yung prayer, kahit tayo mga Kristiyano na. But to delight in prayer, para magalak sa prayer, we should first delight ourselves in the Lord. Ulitin natin. Para po tayo to delight in prayer, we should first delight ourselves in the Lord. Kasi po ganito yan. Paano ka maging, masaya sa panalangin kung hindi ka naman masaya sa iyong kausap? Di po ba? Kasi po, ang pag-uusap na masaya, ulitin natin, ang pag-uusap na masaya ay mayroong basihan. Amen po ba? Okay ba yon? Kasi pag nag-uusap kayo tapos walang basihan, hindi ka magiging masaya. Minsan, nung first abroad ko, napunta ako sa isang bansa na kukunti yung Pilipino. Nung naglalakad ako sa kalye, mayroong isang mama, malayo pa, mga siguro 50 meters. Medyo sabi ko, Pilipino to. Malamang Ilocano kasi maitim. Kasi magkalapit na kami, siya yung unang bumati sa akin, sabi niya, Pinoy? Sabi ko, Pinoy. Sabi ko, taga-Bacolod ako, ikaw. Ay, kinausap niya ako ng Ilonggo. Ay, sabi ko, taga-Bacolod ka rin. Sabi niya, hindi, Ilocano. Tama nga ako, no? Sabi niya, gusto mo? Kausapin kita Ilocano. Kinausap niya ako ng Ilocano. Sabi niya, gusto mo Bicolano? Kinausap niya akong Bicolano, Kapampangan, Cebuano. Pati nagsalita siya ng tawag dito yung hindi Spanish. Tagalog, pero Batanggenyo yung tono. Sabi niya, ano ba gusto nga, nag-uusap kami, masaya kami nag-uusap. Kasi po, mayroong basihan ang aming pag-uusap. Mga 10 minutes kami nag-uusap, 10 to 15 minutes. Masaya kaming nag-uusap, no? Sabi ko, matagal ka na ba dito sa lugar na yon? Sabi niya, matagal na, 30 years na. Sabi ko, ba't ganyan ka magsalita, marunong kang alam na umuwi ka sa ating bansa? Sabi niya, hindi ako nakauwi 30 years. Sabi niya ganon. Tapos nung nagsalita siya, yung English, alam mo talaga, Pinoy na Pinoy English niya. Kasi yung pronunciation niya ng F, P pa rin. Parang life, ganon. Sabi ko pa, okay tong, masayang kausap. Ganito din sa ating Panginoon. Pag kinausap natin si Lord, dapat mayroong rason na tayo po ay ma-excite. Diba? Mayroong rason na dapat tayo ma-excite. Kaya nga po, ang prayer, first and foremost, is delighting ourselves in the Lord. Yan. Kasi po, if you are not delighted in the Lord, for sure, you will never get excited sa prayer. Ngayon, tanongin yung wala dito sa mga ka-breaks nyo, bakit excited ka ba sa prayer? Yan. Tingnan natin ang promise ng Psalms 37:4. And He will give you the desires of your heart. Promise yun sa atin. So, pero may command sa atin to delight in the Lord. Dapat magalak. Magalak tayo sa Kanya. Maraming Kristiyano po ang hindi naunawaan ito kahit may reverse nila ito.
Akala nila, ibibigay ng Lord yung desires ko ngayon. Yung whatever na desires ko habang nakatayo ako dito ngayon, kung ano yung desires nyo habang nakaupo kayo ngayon, akala natin, ibibigay ng Lord kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Hindi po yun. Totoo. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako. Kasi po, ang desires natin ngayon ay magbabago. Habang lumalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoon, habang lumalalim ang ating kaunawaan sa Kanyang salita, nagbabago po ang desires natin. Nakakaintindi yan? Isa lang nakakaintindi, okay lang. Alam ba yung sa mga babae dito, sa mga teenagers kayo, sa mga babae, di ba yung mga desires nyo, maybe ganito. Natatawa si Ate Earl. Maaaring ang inyong desires ay ang magkaroon ng boyfriend na tall, dark, and handsome. Pero nung na kayo, hindi makatip over Kung nung nagtrabaho na kayo, iba na yung desires nyo, di po ba? Maybe tall, dark, handsome, at may trabaho na. Di po ba? Kasi may trabaho ka na rin eh. Iba na yung desires natin. Pag 30 ka na, wala ka pang boyfriend, tall and dark na lang. Pag 40 ka na, tall. Pag 50 ka na, dark. No? Ganun na. Kaya nga po, habang lumalim sa yung physical nating katawan, ang ating pag-iisip, pag-uunawa, nagbabago ang ating desires. Ganun din sa Panginoon. Kaya, ang totoo niyan, once and for all, sa mga nandito ngayon, sabihin natin once and for all. Once and for all. Makinig mabuti at tandaan ito. Hindi talaga natin alam ang mga desires natin na nakakabuti sa atin. Kaya maraming tao, maraming Kristiyano malungkot. Kasi akala nila yung desires nila will give them happiness. Kaya nga po ang Diyos lang po ang nakakaunawa sa atin. Siya lang po ang nakakakilala sa atin. Siya lang po ang nakakaalam kung anong ating framework. No? Kaya nga po sabi ni Blaise Pascal, alam ko marami nang nakakabasa nito, yung si Blaise Pascal, yung French theologian. Sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of every person, and it can never be filled by any created thing. It can only be filled by God made known through Jesus Christ. Mayroon daw puwang sa ating puso na hindi maaring punuan ng any created being. Kasama na doon ang asawa natin, kasama na doon inaasam-asam natin na boyfriend, no? Kasama na doon yung ating trabaho, ang ating ang ating mga bagay-bagay, ang mga tinataas natin, kasama na doon yung ating dream house. Lahat po yun hindi makakapuno sa ating puso. Ang sabi doon, it can be filled only by God. Siya lang po ang makapagpupuno nun. Made known through Jesus Christ. Ang ibig sabihin, habang nakilala natin ang ating Panginoong Hesus, napupunuan po ang ating desires. Maliwanag ba yan? Yan. Kaya nga po, kung hindi si Jesus ang ating delight, ang desires ng ating puso ay hindi po mapupunuan. Kaya nga, ang sabi natin kanina, if you want to delight in prayer, you must first delight in the Lord. Yeah. And surely, ang desires ng ating puso will be provided by God, not by us. Kaya nga po, yung pag tayo ay nag-worship, ang ating worship ay ginagawa nating panalangin. Ang ating pag-aabitan, ginagawa nating panalangin para po makaabot sa ating Panginoon. Sa lahat po ng spiritual discipline dito sa church, at sa lahat ng mga churches, ang prayer po ang pinaka-most central. Ang prayer po ang pinaka-importante. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid yun, ang prayer ang pinaka-importante.
Pero kung wala sila dito, hindi nila naunawaan isa kung ano yung prayer. Bakit importante yung prayer sa lahat ng mga spiritual discipline? Kasi po, ang prayer lang ang naghahatid sa atin sa presensya ng Diyos. Wala na pong iba. Kaya nga po sabi natin kanina, ang worship, gawin nating prayer. Kasi kung hindi natin gawin prayer ang worship, namaos lang tayo, napagod lang tayo sa kakatayo. Wala pong nangyari. Ang ating mga pag-aawitan ay sumabit sa kisame. Hanggang doon lang yon. Amen po ba? If the Lord is our delight, kung delight natin talaga yung Lord, His presence surely be our delight. Isa sa maraming nagagawa ng presence ng Lord sa ating buhay, ay ganito. Kung si Lord ay nasa presence sa atin, we are above our circumstances. Alam na marami yan, no? Kasi po, pagkasama natin ng Diyos, ang lahat ng mga bagay-bagay na mas mababa sa Diyos, ay hindi natin iniinda. Ang mga bagay na to na sa baba ng Lord, kasama na din nating desire na boyfriend, na tall, dark, and handsome, ay nawawala ng value. Ang ating mga problema, nawawala ng value. No? Ang kasama na doon ang mga heartaches natin, kung ano man may naranasan tayo, nawawala ng value yun pagkasama natin ang Lord. Sa mga matatagal na po nasa ministry, no, sa church na to, alam niyo po, kami mga workers, without any exception from the pastors down to the new worker, pag kami po ay nag-meeting sa workers meeting, may sari-sariling opinion, di po ba? Sari-sariling kuro-kuro. Alam niyo ba, kuro-kuro pa lang yun, kuro-kuro pa lang. Ang aming kuro-kuro ay nababanggaan. At hindi lang po kuro-kuro namin na nababanggaan, pati po puso namin. Dahil sa kuro-kuro. No? Nababanggaan. Bakit po? Pero nag-umpisa kami sa prayer. Bakit po? O nag-umpisa kami sa prayer, nagkuro-kuro kami, nagbabanggaan ng aming puso. Kasi po, wala kami sa presensya ng Diyos. At maraming salamat, no? By the grace of God, naalala namin, may Diyos pala palalapitan. Kaya nga po, we always end up in His presence through prayer. Pag nandun kasi tayo sa ating circumstances at hindi sa presence of the Lord, nauna po yung reklamo natin. Tanong mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Alam niyo po nauna yung pag-alala natin. Nauna yung yung reklamo natin. Kaya po maraming Kristiyano po na worried sa buhay. Kasi po, pag worried ka, ibig sabihin ng wala ka sa presensya ng Diyos. Maliwanag ba yun? Tanong natin kayo kay sino bang pinakamalit na bata dito? Ano? Tanong natin kung maliwanag. Kasi kung maliwanag yun, maliwanag sa inyo. Maaari pong ng mga kapatid na to ay sila din ay hindi nanalangin, kaya wala sila sa presensya ng Lord. Kung nanalangin man sila, tandaan natin to, kung nanalangin man sila at sila ay reklamador pa rin, hindi talaga sila naniwala sa sarili nilang panalangin. Huwag na natin na yung katabi nyo. Alam niyo po, kung tayong lahat mga Kristiyano, dito na lang sa GFCM, kung tayo dito lahat sa GFCM, pag tingnan natin yung sarili natin ngayon, at tingnan natin yung mga nakarang buhay natin, na tayo ay Kristiyano na. Maaari po ang mga pighati natin sa buhay, may naisip na ba kayo pighati sa buhay? Marami, Maaari pong ang pighati na yung mga heartaches na yun ay hindi na natin naranasan. Yung mga unnecessary heartaches na yun,
kung tayo po ay nag-pray lamang. Halimbawa po, halimbawa lang ito. Ito ay example. May isang Kristiyanong na mataba. No? Lahat ng sakit ay nasa kanya na. Sakit ng puso, hypertension, ano pa ba mga sakit na? No? Sakit sa bato, sakit sa ulo, mga ganon. Lahat ng sakit na sa kanya na. Lahat ng sakit na sa kanya. Alam niyo po, kung siya ay nag-pray lamang, nabibigyan siya ng kakayanan ng Lord, na iwasan ang lahat na makikita niya na masasarap na pagkain. At hindi niya na isinama, binili ang supposed to be sa tithes and offering, tapos kinain niya rin. Di ba? Dapat healthy siya ngayon. Di ba? Alam niyo po, kung isipin talaga natin, no? Maraming, heartaches natin sa buhay, o regrets. Sasabi natin regrets. Dahil po, hindi tayo nanalangin noon. Kasi may mga blessings pala si Lord na para sa atin tapos hindi natin natanggap. Katulad ng good health. Di po ba? Buti na lang, walang regrets sa langit. Pero tandaan natin, nandito pa tayo sa lupa. Kanina nabanggit natin na ang the most central na spiritual discipline ay yung prayer. Ngayon naman, another spiritual discipline ang nais kong i-tackle ay directly related sa prayer. Yung directly related sa prayer. Fasting. Yan, fasting. Kasi po ang spiritual discipline na fasting, tandaan natin ito. Sabi mo sa katabi mo, tandaan natin ito. Mamaya, pag kumain na tayo, malikalimutan na natin ito, ha? Ang spiritual discipline na fasting, ulitin natin, ang spiritual discipline na fasting, ito po yung nagre-reveal sa atin kung ano po ang nagkokontrol sa atin. Ulitin natin. Ang spiritual discipline na fasting, ito po yung nagre-reveal sa atin kung ano ang nagkokontrol sa atin. Kasi pag nag-fasting po tayo, pinapaalala sa atin, ano ba ang nagkokontrol sa iyo? O sino? Pagkain ba? O Diyos? Maliwanag ba yan? Kasi kung pagkain ang nagkokontrol sa atin, syempre pag-uusapan natin yung sweldo na tinatanggap natin. Pag pinag-usapan natin yung sweldo na tinatanggap natin, pag-usapan natin yung kung ano ang mabibili ng sweldo natin, kung ano yung quote-unquote mapapasaya sa atin, akala natin desires natin mapapasaya sa atin. Kaya nga po, ngayon ang tanong muli sa atin, ano po o sino po ang nagkokontrol sa atin? Pagkain ba o ang Diyos? Isa po sa maraming nagagawa ng fasting ay pinapahina yung ating sariling kapangyarihan. Yung ating sariling lakas physical, ang ating lakas emotional, ang lakas natin psychological. Kasi po, pinapahina niya ito upang yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ayun po can do more in us and work in us. Yun po ang purpose noon ng fasting. Nagagamit natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu instead sa kapangyarihan natin pag tayo ay nagfa-fast. Kaya nga po, napaka-importante po na habang nagfa-fast tayo ay nakipag-inig sa ating Lord. First and foremost, para po mapagtagumpayan ng fasting, at pangalawa, para po ma-overcome yung mga kanyang utos sa atin, no? Na through prayer. Pag nag-fast tayo at hindi natin kinausap ang ating Lord, anong tawag doon? Hunger strike. Pag sa mga mag-asawa naman, pag hindi na kumain yung isa, anong tawag doon? Tampo.
Hindi lang naman pagkain yung issue sa fasting. Hindi lang naman pagkain yon. May mga legitimate na bagay na kailangan natin ng fasting, tulad ng Facebook. Legitimate naman yung gamitin, di po ba? Pero kailangan nating iwasan para po yung kung nagfa-fast tayo, para po wala pong disturbo sa kapag usap natin sa ating Panginoon. Sa Luke 11:1, sana po yung natin. Si Kuya Wilson. Sa Luke 11:1, sabi dito, basahin natin sabay-sabay. He was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. Alam niyo po ang ating Panginoon, na-witness ng mga disciples kung paano siya mag-minister sa mga dukha, sa mga mamahirap. Na-witness ng mga disciples kung paano siya nagpapagaling. Na-witness ng mga disciples noon na kung paano siya nagpapalayas ng demonyo. Pero po hindi nila hiningi ito, Lord, turuan niyo ako na magpalayas ng demonyo. Hindi sila nang humingi na, Lord, turuan mo ako magpagaling. Lord, turuan mo ako mag-minister sa mga pulubi. Ang hiningi nila, teach them how to pray. Hindi nga nila hiningi ang yung, Lord, teach me how to preach. Hindi rin nila hiningi, Lord, teach me how to preach the gospel para po may mailigtas. Sa konteksto po natin ng mga disciples at sa ating ngayon, hindi nila hiningi ang to preach the gospel, yung salvation. Kasi po, ang preaching the gospel of salvation, hindi po siya natutunan. Ang evangelism, hindi siya natutunan sa pag-aaral. Hindi siya napag-aaralan. Ang teaching, the gospel, hindi po na pag-aaralan. Ulitin natin, pagdidiinan natin para maintindihan. Ang preaching ng gospel, hindi na pag-aaralan. Ito po ay experiential. Amen po ba? Experiential ito. Ito po yung experience natin na natanggap natin sa ating Panginoon nung tayo ay naligtas. Ang experience na yon, yun po yung sinasabi natin sa ating mga kausap. Hindi po yung nakukuha sa SOC, sa School of Workers. Hindi yung nakukuha sa pagbabasa ng salita ng Diyos kung hindi ka naman naligtas. Ito po ay experience mo ng kaligtasan. At ito po ay ang binabahagi natin sa mga tao. Pero that's another topic to tackle. Hindi yun ang topic natin ngayon. So ano po ang meron sa prayer na kahit po ang mga disciples ay nagpapaturo mag-pray? Kasi po, akala ng maraming Kristiyano, napakadali mag-pray. Sasabihin ko muli sa inyo, hindi madali mag-pray. Mas madali mag-preach kaysa mag-pray. Malalaman niyo kung bakit mas madali. Sa personal testimony ko, noon yun. Pag ako ay nag-pray, nagka-quiet time, kasama, mga 45 minutes to 1 hour. Ang akala ko noon, iyon ay yung mga yung normal Christian life, yung ganong kakahaba ng pag-pray o pag-meditate. Nung nabasa ko po yung sinabi ni Martin Luther, ito yung sabi niya, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Ang daming busy-busy niya, tapos first 3 hours in prayer, paano naman lang ako, Lord? Ang pasok ko 8:30, nagigising ako 8. Paano na yung prayer life mo? Nag-a-alarm ako 7:30, kunwari lang yung pinapatay ko rin. Pero magigising ako, tatayo ako noon 8. Kasi malapit ang opisina namin. So, ang ating Panginoon, He will wake up early in the morning, He will go to the mountain, at tatapos siya sa pagpipray niya, takip silim na. Sabi ko sa sarili ko, Lord, anong nakikita niyo sa prayer na hindi ko nakikita?
Si Martin Luther, anong nakikita niya sa prayer na hindi ko nakikita? Anong nakikita ng ating Panginoon na hindi natin nakikita sa prayer? Tapos sabihin niyo, madali mag-pray. Hindi po madali mag-pray. Sabihin ko sa inyo, madali mag-preach. Kaya ang akala ng maraming Kristiyano, madali yung prayer. Alam niyo ba bakit mahirap mag-pray? Ayun naman yung tanong. Ulitin natin. Alam niyo ba bakit mahirap mag-pray? Kasi po, grace lang ni Lord ang ibinibigay sa atin para po we should be delight in prayer. It's not about our strength. Grace lang yun ni Lord na binibigay sa atin. Now we will be delighted in prayer. So alam niyo na, bakit mahirap? Hindi niyo alam? Kaya nga po pag itong deal, ito yung deal. Pag natuto tayong manalangin, tayong lahat, pag nagkaroon tayo ng tamang kamalayan, sabihin natin sa sarili natin, tamang kamalayan. Tungkol sa prayer, doon natin makikita ang beauty ng prayer. So, ang pinaka-obvious na question sa atin, paano ma-delight in prayer? Di po ba? Very obvious na question. Sa Matthew 6:5, okay? Basahin natin lahat. Matthew 6:5. Ready? Go! Whenever you pray, you must not be like your praises, because you love the praise sounding in the synagogues and street corners to be seen by people. I assure you, will be without their reward. Ang prayer is a form of worship. Sabihin natin, prayer is a form of worship. Prayer is a form of worship. Kaya nga po sinasabi natin kanina, pag umawit tayo, gagawin nating panalangin. Ayan. Kung ang prayer is a form of worship, it means prayer is not about us. Kaya maraming Kristiyano na-discourage kasi sa kanilang prayer life, pray sila ng pray, tapos walang natatanggap. Kasi nga, prayer has nothing to do with us. Kahit tayo pa po ang humihingi. Malalaman natin bakit mamaya. Ang prayer kasi, ito po ay expression ng ating faith na God exists. Kasi kung ito expression nating faith na He exists, kasi kung nagpipray ka, tapos, Lord, hindi naman kita nakikita. Expression natin ito na siya ay nandyan, nakikinig sa atin. No? So, ang prayer is all about Him. It's all about the power of God para po sumagot sa ating mga hinihingi. Hindi po yung issue ang hinihingi natin. It's all about His power. Amen po ba? Nakakaintindihan? Konti lang, alam ko sa inyo. Kaya ang focus ng prayer is God the Father. No? Kasi po, kung tayo po ang focus ng prayer, yung sarili natin, surely, napagod lang tayo. No? Kung ang sinasabi nga, pag napagod tayo, may nanalo na, uwian na. Even sa prayer and fasting, even sa fasting, pag nag-fast tayo, tapos ang focus natin ay ang gutom natin, sino ba nagfa-fast dito? Pag nag-fast tayo, tapos ang focus natin ay ang gutom natin, no? Instead dun sa feasting and knowing God, you will never get excited in prayer and fasting. Lagi kang mabobored. Ano ba yan? Ang tagal-tagal, no? Ano ba yan? Siya yung ka-prayer partner ko. Ang tagal niya manalangin. Ano ba yan? Di pa ba luto yung pagkain? Gutom na ako. Kasi po, you're spending too much time on yourselves, kapatid, rather than God. Sa Hebrews 11:6,
Okay. Sabi dito, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever will draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Ano pong sinasabi ng Hebrews 11:6? Sino po ang reward natin? Ang ating hinihingi? Ang reward natin ay yung presence ng Lord. Ang reward natin ay ang Lord mismo. Pag tayo ay nag-pray. Kaya nga po, the more you grow in His Word, the more you will grow in prayer. Kaya nga po, napaka-importante po ng mga Bible studies. Kasi you will never grow in prayer kung hindi ka po nag-aaral ng Kanyang salita. Maliwanag ba yan? Sa Matthew 6:6, sabi dito, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Ang application nito, no, yung maraming application nito sa atin, ang isang application nito ay ganito. Na-convince tayo na pag tayo ay nagpipray, nandyan po ang Lord. Pag nagpipray tayo, convince tayo na siya po ay nakikinig sa atin. Kaya po maraming tao po tinatamad mag-pray. Lord, ano ba? May kausap pa talaga ako. No? Umaabot pa talaga sa langit ang aking prayer. O hanggang sa tainga ko lang, o hanggang kisabi lang yung aking prayer. Ang sinasabi ng Lord dyan, once you pray, you have to understand, mga kapatid, ibuhos mo na ang iyong puso. Ibuhos mo na. Ang prayer is a heart-to-heart conversation with our Lord. Maraming kapatid, kung tayo ay nagpapapray sa kanila, especially yung mga bago, kuya, hindi ako marunong mag-pray eh. Na-encounter na yon? Alam niyo mga kapatid sa mga bago, pag hindi kayo marunong mag-pray, ito yung sabihin niyo, Lord, hindi ako marunong mag-pray galing sa puso. Turuan mo ako, Lord, mag-pray. And that is your prayer already kung nagagaling sa inyong puso. Meron namang mga kapatid na mahinahon magsalita, malumanay, Tapos na nag-pray na, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may likha ng langit at lupa, biglang na-possess. Hindi ko sinasabing masama yun, Hindi po nadadala sa pagdidiinan sa prayer yun sa Lord, sa mga salita. Hindi po nadadala sa lakas ng process yun. Hindi po nadadala ang prayer sa magagandang salita. It is a heart-to-heart conversation with our Lord. Kung mag-pray ka, ganun ka talaga, kung nagaling sa inyong puso, walang problema doon. No? Sa Matthew 6:7, basahin natin. Go. When you pray, you don't babble like Ito yung deal sa Matthew 6:7. Pag kinakausap natin ang Diyos Ama, hindi ito base sa ating performance. Many words, ang sinasabi dyan. Hindi sa ating performance yun. Kasi akala ng maraming Kristiyano, sa ganda ng kanilang pananalita, maririnig sila ng Lord. Lord, sinabi ko to, magandang mga salita, kaya Lord, you better listen to me. Wala po yun. Ang iniisip nila, actually, mayroong isang kapatid kahapon, sabi ko, sige, pray kasi naghanap ng trabaho. Sabi niya sa akin,
Ipag-pray mo ako kasi mas malapit ka sa Diyos. Hindi ako makapagsalita. Kasi maraming Kristiyano akala nila base ito sa performance nila. It's not about you. It's about God and prayer. Kapatid, nakatingin ka naman kasi sa sarili mo eh. Kaya nagkagaganyan ka. Sinasabi natin, hindi ako qualified. Bakit tinatanong ba ng Lord? Bakit ka nagpipray? Pastor ka na ba? Pastor ka na ba? O kaya nagtatides ka ba? Ba't ka nagpipray? O kaya nasa ministry ka na ba? Ba't ka magpipray? Ang may mga anak dito, pag humingi ang anak natin ng pagkain, ano bang sasabihin natin? Bakit? 95 ang math mo? 95 ba? Bago natin bigyan ng pagkain? Hindi naman di ba? It's not about our performance, mga kapatid. Sabi sa Matthew 6:8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Alam na pala ng Diyos ang ating pangangailangan eh. Ba't pa tayo hihingi sa Kanya? Kasi nga, mga kapatid, tandaan natin ito. It's not about our needs. Ang prayer. It's all about our fellowship with our God the Father. It's all about His love. It's all about His, He wants to take care of us. Nabibigyan na tayo ng ating mga hinihingi. It's not about sa ating mga hinihingi. Alam niyo po ang ating mga concerns, ang ating mga problema, ang ating mga hinihingi, ay magiging walang kwenta lahat yon kung kilala natin ang Diyos natin na nasa langit. Alam niyo po sa girlfriend-boyfriend relationship, di ba? Ang boyfriend, pag gusto niyang dinner date ang kanyang girlfriend, saan niya dadalhin? Sa Shaoli ba? Siyempre, pag mahal niya, medyo magandang lugar. Hindi lang yung, magkano ba yan? 15, 17? 17 na ngayon. 17 na ngayon. Pag nag-dinner date sila, siyempre doon dahil sa magagandang restaurant. Kasi girlfriend, boyfriend. Tapos, pag nag-order sila ang lalaki, i-order na yung gusto ng kanyang girlfriend. Siyempre, yung girlfriend natutuwa. Kilig na kilig. Tapos yung lalaki naman, nagko-compute. Joke lang yan. Pero pag mahal mo talaga, hindi ka magko-compute. Tapos, yung pag nandiyan yung pagkain na sineserve, hindi sila nagko-concentrate sa pagkain. Sa isa't isa. Kaya alam mo na girlfriend, boyfriend pa lang. Oy, sabihin ng lalaki, ang ganda ng kilay mo. Sino gumawa ng ikaw? Sabi naman ng babae, kilay is life. Sabi naman ng babae, ang ganda ng suot mo. Hindi, normal lang sa akin to. Sila po ang nag-uusap. Wala silang pakialam sa pagkain. No? Alam mo kung mag-asawa, di ba iba? Pa-order pa lang nila. Tapos may dumating na pagkain sa kabilang mesa. Ay, ang sarap ng pagkain nila. Hindi pa po nakain ang pagkain nila. Kasi ang focus sa pagkain. Kaya alam mo, ay, mag-asawa ito. Alam niyo po mga ladies, gumagawa niyan lagi. Titingin sa pagkain na may pagkain. Alam niyo po ginagawa din natin to sa Diyos. Nakafocus tayo sa Kanya mga binibigay, hindi sa Kanya. Kaya nga po, sabi natin kanina, ang prayer is all about God and it's all about our fellowship with Him. Hindi po sa ating mga hinihingi. Kaya nga po sana, wish ko lang, at nag-pray, na pag tayo dito, na pag testimony,
gusto ko talaga magkamarinig ang testimony na about close fellowship with the Lord. Hindi po sa ating natatanggap. Maganda yun, na pinapaalam natin na nagpala tayo physically. Pero mas maganda pakinggan yung lumapit ang ating kalooban sa Diyos. Diba? Kung nakatanggap ka ng trabaho, sabihin natin, alam mo kapatid, pagtanggap ko ng trabaho, alam ko talaga mabuti yung Diyos, mas lumapit ang kalooban ko sa Kanya, mas marami akong nauunawaan. Mas maganda pakinggan. No? Hindi mismo yung trabaho natin. Hindi mismo yung tinatanggap natin. Kasi yun lagi yung natin eh. Na nasasabi sa pulpito eh. Wala kang pinapatamaan ha. Kung tamaan kayo, bahala kayo. So, ang pinaka-obvious na tanong sa atin kanina, paano ma-delight in prayer. Ngayon naman, paano mag-pray. Ito na. Nalapit na tayo. Sa Matthew 6:9, basahin natin sabay-sabay, Matthew 6:9. Amen. Ang sabi dyan, hindi ito Lord's Prayer. Kasi kung Lord's Prayer, ito kasi may part kasi yun forgive us our sins. Hindi naman nakasala yung Lord eh. Ang tawag dito, Disciples Prayer. Yan. So, pray. Therefore, you should pray like this. Hindi sinasabi, pray this. Yan. Ibig sabihin, iyon ang pattern natin. Kasi kung iyon ang pray natin, hindi 1 minute or 2 minutes tapos na yung prayer. Yung Lord natin, nanalangin maghapon. Di po ba? So, hindi yun ang pinagpipray natin. Yun ang pattern. So, umpisa pa lamang, sabi doon, our Father, it starts with a relationship. Di ba pag humingi tayo, pag nagpipray tayo, humingi tayo in Jesus' name? Ang expression kasi na our Father, ito po ay nagre-remind sa atin, na wala tayong karapatan sa langit except through Jesus Christ. Kaya nga po, pag sinabi natin, our Father, we are standing in the righteousness of our Lord Jesus Christ. Ano po ang sinasabi ni Jesus sa atin dyan? Na ang karapatan niya ay karapatan natin. So may rason na tayo ngayon na ma-excite sa prayer. Kasi po, ang karapatan ng ating Panginoon ay karapatan ko pala. Ang privileges si Jesus ay privileges ko. Pareho lang kami. Kaya po, pag nag-pray tayo, yun ang mindset natin, ma-excite na tayo. Kasi po, may rason na tayo na ma-excite. May rason na, sabi natin kanina, ang masayang usapan, may reason, may basihan. So, isa yun sa mga maraming basihan na ang privileges ng ating Panginoon ay privilege din natin. Amen po ba? Sa Acts 1:8, kung tama lang po ang prayer po natin, kung kilala natin ang Diyos natin na nasa langit, hindi tayo magiging warrior. Sabi dito sa Acts 1:8, but you will receive power. Sabi natin sa sarili natin, power. Ayun, may kapangyarihan kayo. May kapangyarihan kayo galing sa Banal na Espiritu. When the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Sabi mo sa katabi mo, witness ka pala kapatid. In Jerusalem, and all Judea and Samaria to the ends of the earth. So yon ang priority ng prayer natin. Kung tayo po ay manalangin, ang primary request natin, sabihin natin, primary request. Ito yung primary request. To let His kingdom rule. Let His kingdom rule. Let His kingdom rule. Yun ang primary request natin. Let His kingdom rule sa buhay natin, sa bahay natin, sa church na to, sa bansa natin. Let His kingdom rule, yung primary request natin. It's not about us.
Hindi po ang umunting kingdom natin ang primary request natin. Hindi po yung mga hiningi natin. Although valid naman yon. Because, sabi natin uli, prayer is not about us. It's about God. Sa Matthew 6:11, basahin natin. Kasi ito, paborito natin to. Basahin natin. Alam ko, paborito niyo yan. Yan. Yan ang, alam mo sa prayer, pag nag-pray tayo, siguro yun ang paborito natin. Alam nyo, kasi sabi natin, give us, akin yun. Ganun tayo, di ba? Us, our daily bread. Aba, sa akin yan, kaya doon ako magpo-focus ngayon. Pwede pala tayong humingi sa atin ng ating pangailangan. Kung tayo ay may kasakitan, pwedeng humingi. But still, it's not about us. Malalaman natin kung bakit may content. At bakit tayo pwedeng humingi sa ating Lord ng ating daily bread? Maging yung whatever request na gusto natin. Dahil po, ang sinabi natin kanina, yung primary request natin ay to let His kingdom rule. Ang daily bread natin, tandaan natin to, ang daily bread natin na hinihingi, is just a part of His plan para ma-fulfill ang unang request natin to let His kingdom rule. Kasama lang yun sa plano niya. Pero hindi yun ang primary na request natin kanina. Sabi natin. Kasi hindi mangyayari po ang let His kingdom rule kung tayo ay nakaratay sa ospital, sakitin. Kung tayo po ay mahina, kung tayo po ay nakadextrose, hindi mangyayaring let His kingdom rule. No? At bakit daily bread? Kasi po, ang kingdom ng ating Panginoon will rule sa ating buhay, will rule sa ating bahay, will rule sa ating church, will rule sa ating bansa on a daily basis also. May natutunan ba tayo? Amen. Dito tayo magko-close sa aking testimony. Personal testimony ko to. Pag nag-pray ako minsan, ito yung conclusion na rin natin. Pag nag-pray ako minsan, the same minsan, di ba, matok tayo sa ating Lord. Inuulit natin yung prayer natin. After another day, ulitin natin yung prayer natin. Sa natin ng prayer meeting, di ba, the same prayer item ang pinipray natin. Mamaya, the same prayer item. Ganun din ako. Pinagpipray ko rin pa ulit-ulit yung mga bagay na hinihingi ko. The same words. Minsan, pag nag-pray ko, pag kinakausap ka talaga ng Diyos, alam mo kinakausap ka ng Diyos at bakit? Kasi when He speaks, there is power. When He speaks, the earth trembles. When He speaks, the mountains trembles. When He speaks, ay mga propeta na nun tumble down. Alam natin pag kinakausap natin ng Lord, doon ko na experience na ito pala yung I tremble. Kasi kung ating espiritu ay talagang nangusap sa espiritu ng Diyos and we touch the heart of God, we will tremble when He speaks. Personal testimony, when I say tremble, ang lamang loob ko is trembling. Ang buong katawan ko is trembling. Ang aking utak punong-puno, it's trembling. Ito pala ang sinasabi na, I trembled down before you, Lord. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang the same words na sinasabi ko noon, at the same words na bumalik sa akin, iba na yung kaulugan kasi ang Diyos ang nagsasalita. May kapangyarihan. Marami kang naiisip na sa isip mo na hindi mo makontain. Pwede mo siyang pigilan actually. Pwede mo siyang isuppress. Pero you will never contain kung ano pong nasa isip natin. And you will speak in tongues, hindi mo naman pinaplano. Ganun po, makipagtagpo sa ating Lord. Sa prayer, we will tremble when He speaks. Dahil po makapangyarihan ang salita ng Diyos.
Kaya po, when we pray mamaya, pray it with all your heart. Amen po ba ka mga kapatid? Amen. Pray it with all your heart mga kapatid. Yan po ang mensahe ng Lord sa umagang ito. Tayo po ay tumayo. Father God, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Father God, nawa po ay ikaw po ay tunay na usap sa amin, Father God. At Father God, maraming salamat po sa inyong banal na Espiritu na patuloy nag-empower sa bawat isa, patuloy nagpapaliwanag kung paano manalangin, Father God. Nawa po, Lord, sa aming panalangin mamaya, Lord, Father God, ikaw po tunay makatagpo namin, Father God. Let your words, Lord, na magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay. Father God, tulungan mo po kami kung paano mag-pray. Tulungan mo po ang bawat isa na ikaw po ang tunay man na makatagpo namin, Father God. Nawa po, Lord, ang aming puso, ang aming isipan, Lord, sa aming pag-pray, Lord, ito po ang iyong makikita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.